They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Magandang araw sa inyong lahat. Tuloy tayo sa pag-aaral ng kasulatan at pag-usapan natin ngayon ang panahong ito at kung paano tayo haharap dito patuloy. Isa sa mga itinanong sa akin ay kung ito raw ay simula na ng tribulasyon. Ang sabi ko, oo. Ang kataga kasing tribulasyon, ang ibig sabihin niyan ay pressure. At ang konteksto ng tribulasyon sa Matthew 24 ay worldwide. Itong naranasan nating pandemic, worldwide to. At matinding pressure ang dulot nito sa tao. Ang epekto niyan sa atin ay stress. At kapag ang tao ay na-stress, nagkakaroon siya ng disheartening, nanghihina siya. Apektado ang kanyang buong pagkatao. Spirito, kaluluwa at katawan. Apektado ang damdamin. At kung minsan ay nagdudulot ng pagkakasakit sa pisikal. Yung depression naman nagdudulot ng kawalang pag-asa at maaaring ang tao ay saktanin ang sarili o tapusin ang sarili niya pag hindi niya nakayanan. Ano lang ito patikim lang ito sa atin ng mga darating pa. Kaya ngayon pa lang dapat matutunan natin paano natin mararanasan ang patuloy na kalakasan para hindi tayo manghina at manlupaypay sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Sa mga teleserye at maging sa mga masasayang palabas ay ang temang isang pinalalabas dyan ay yung saan ka ba humuhugot ng lakas. At kadalasan ang kapwa-tao ang pinagkukuhanan ng kalakasan na kung titingnan natin ay tao rin namang mahina na nangangailangan din ng kalakasan. Kumukuha ka ng lakas sa iyong panahon ng panghihina doon sa tao ring nakakaranas ng panghihina. Kaya mababaw ang solusyon. Alam natin yan bunga yan ng filosofiya ng humanism na sinasabing ang tao ay mabuti at makakakuha ka ng solusyon sa lahat mong problema sa kanya. Alam natin, tayong lahat may limitasyon. Kahit ang kasulatan ay nagpapakita rin ng realidad ng kahinaan ng isang tao at kailangan niyang kukuhanan ng kalakasan. Si Haring David na isang dakilang hari at isang mga awit ay nagsabi na ang Panginoong Diyos ang kanyang kalakasan. Sa kanya siya humuhugot ng kalakasan. Makikita natin yan sa mga awit. Psalm 18 verse 2. Yan tanong, paano tayo huhugot ng lakas sa Panginoon para maging malakas at matatag tayo?
sa ating pananampalataya sa Diyos. Ang propeta Isaias ay nagbigay ng pamamaraan. Ang sabi niya doon sa Isaiah 40 verse 31, "They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not get wearied. They shall walk and not faint." Kaya dyan, pinakita niya yung pamamaraan sa magitan ng katagang wait. Sa Tagalog, alam natin ang simpleng ibig sabihin niyan ay nag-aantay. Pero yung diwang sinasabi niyan sa kanyang lingwahe ay nananatili at nag-aantay na mayroong patuloy na pag-asa. Pero mayroong mas malalim na kahulugan niyan. Ang sinasabi diyan ay entwine. Larawan niya ng tatlong tali na pinagsasalapid. They that entwine themselves upon the Lord. Kung titingnan natin yung mga humahabi, kadalasan tatlong kumpol ng tali ang kanilang sinasalapid. At yun ang ginagawa nilang lubid o tali. Kaya pag tinignan mo yung tatlong kumpol ng mga tali na yon, iisa na lang siya kapag naging lubid. Kaya ang sinasabi dyan, siya na nagiging kaisa ng Diyos. He who is becoming one with God. Actually, yan ang disenyo ng Diyos sa mga mananampalataya. Sa John 14, 15 to 21, ay sinasabi roon ng Panginoong Hesus na isusugo niya ang banal na Espiritu at siya ay magiging kasama ng mga mananampalataya. Ang sabi pa niya doon ay siya ay sumasa Ama at ang Ama ay sumasa Kanya at siya ay sasama o pupunta sa mga mananampalataya. At kung naandun siya, naandun din ang Ama. Ang John 17 ay meron ding sinasabi tungkol dyan sa pagiging kaisa ng Diyos. Sa verses 20 to 23, ganitong ating mababasa. "My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. I in them and you in me. May they be brought to complete unity, to let the world know that you sent me, and have loved them even as you have loved me." So makikita natin dyan na malinaw na ang banal na Trinidad at ang mananampalataya ay nagkakaroon ng pagiging isa. At yan yung sinasabing pagkakaisa na hindi naintindihan ng maraming mananampalataya. Kaya inilagay nila sa churches doctrinal, organizational, and program unity. Hindi yun ang sinasabing unity sa Biblia. Ang sinasabing unity ay pagiging kaisa ng banal na Trinidad. At yung pagiging kaisa ng banal na Trinidad ay napakaliwanag na disenyo ng Diyos sa bawat Kristiyano. If you entwine yourself to God, you become one with Him. Pwede mong gawin ng sarili mo na ganap na kaisa ng Diyos. Kung iyon ay
ganap mong ipagkakaloob, ipagkakatiwala, isusuko at isusunod sa kalooban ng Diyos. Doon nagkakaroon ng tinatawag na entwining with God. At kung ganyan ang kalalagayan mo sa Diyos, mananatili ka sa buhay na meron kang panahon na ikaw ay nakikipagniig sa iyong Diyos. At sa panahon na iyong pakikipagniig sa Kanya, naandoon ang Kanyang pagpapahayag ng Kanyang sarili sa iyo. Ipapakilala sa iyo ng Diyos ang banal na Espiritu, ipapakilala sa iyo ang Panginoong Hesukristo, at maging ang Diyos Ama ay ipapakilala sa iyo. Iyan yung ekspresyon naman ng Diyos ng Kanyang pakikiisa sa atin. At tayo ang nakikinabang sa ganyang buhay. At kapag kaisa tayo ng Diyos, nagiging normal lang sa atin, hindi lamang yung panahon mo na nakikipag-ugnay ka sa Kanya, na tinatawag ng iba na daily devotion, kung saan ka nananalangit, nagbubulay ng salita ng Diyos. Normal na lang yan. At yung buhay mo na laging nakikipagniig sa Diyos, sa bawat sandali ng buhay mo, anuman ang iyong ginagawa, yon ay magiging normal na lang sa iyo. Dahil ikaw ay nabubuhay na kaisa ng Diyos. Sa buhay na kaisa ng Diyos, ang kalakasan at lahat ng pagkapala niya ay normal na lamang. Ang sabi sa Biblia, binasa natin kanina sa Isaiah, "They that wait upon the Lord shall renew their strength." Anytime, anywhere, you can draw His strength. You can draw actually anything from Him. Ano man ang ginagawa mo? Nagluluto ka, nag-aaral ka, kumakain ka, nagbibiyahe ka. Sa bawat eksena ng buhay mo, normal na lang, nakausap mo siya kasi kasama mo siya lagi. Hindi kanya iniiwan, hindi kanya pinapabayaan. Kaya sa panahon nakakaramdam ka ng panghihina, nagbibigay siya ng kalakasan. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians 3:16 from NIV, "I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being." So, yung lakas ay available sa iyo 24/7. Ang kailangan mo lang, makipagniig. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, I pray. Kung ikaw mismo ang mananalangin, ikaw mismo ay makakaranas ng kalakasan yan. Sabihin mo lang naman sa Diyos na nanghihina ka, bigyan ka ng lakas. Ganun lang yung kabilis. Ganun kabuti ang Panginoong Hesus sa atin. Kaya nga sabi sa Ephesians, totally blessed tayo ng Panginoon. Yung strength, available anytime. Kasi available ang Diyos anytime. Sa bahagi mo, ay di pakikipag-ugnay. Which is a simple way of saying praying. At kahit sa pananalangin, nahirapan tayong manalangin, humingi ka ng tulong sa banal na Espiritu. Ang sabi nga sa Romans 8:26-27, hindi tayo marunong manalangin na nararapat, pero ang banal na Espiritu ang tumutulong sa atin sa ating pananalangin na makapanalangin tayo ng mga hibik na hindi natin kayang masayod. Dahil alam ng banal na Espiritu ang nasa isip ng Ama, alam din niya ang ating nasa isipan, nasa puso natin, kalalagayan natin. Sa pagtulong niya sa ating pananalangin, makakapanalangin tayo ng tama sa kalooban ng Diyos. At ang Panginoong Hesus, ang sabi naman sa Hebreo, He ever lives to make intercession for the saints. Kaya hindi lang ikaw ang nananalangin, ang banal na Espiritu pumapatnubay sa iyo, tinutulungan ka pa ng Panginoong Hesus. Bali, tatlo na kayong nananalangin eh. Ang lakas natin kay Lord, di ba? At yung resources ng Diyos, anytime, anywhere.
strength is always available. Kaya, kung titingnan natin, walang panahon sa atin ang depression na out of focus lang tayo. Yung isip at puso natin, kung saan natin tinutuon. O hinayaan ng Diyos itong pandemic na ito para tayo matutong makipag-ugnay at makipagniig lagi sa Diyos. Dahil yan ang kailangan natin sa ating paghahanda para sa kanyang pagbabalik. At gaya ni Enoch, natatandaan niyo yung unang sinabi ko sa preaching, Enoch walked with God. He lived very intimately with God. He lived one with God. And that was his preparation why the Lord took him up, raptured by God. Alam niyo, ang isang ginagawa ko na lang, pag nakakaramdaman ko niyan, nananalangin ako sa wika. Ang sabi sa 1 Corinthians 14:4, he who prays in tongues edifies or builds up himself. Ay pag mahina dibdib mo, mawawasak ka. Kung pinalalakas ka ng banal na espiritu, tatayo ka, tatatag ka. Marami lang kasing naging maling katuruan niyang tungkol sa gift na yan Ang banal na espiritu, gaya ng sinasabi ko, siyam na kaloob at siyam na bunga. Yung siyam na bunga, yun ang karakter ng Panginoong Jesus, magitan ng banal na espiritu. Yung siyam na kaloob, yan yung manifestation ng kapangyarihan ng banal na espiritu. May siyam na ekspresyon. Ang isang expression dyan ay yung praying in the Spirit. Nananalangin ka sa patnubay ng banal na espiritu sa ibang wika. May mga tumututol, ang sabi doon kasi sa Corinthians, does everybody speak in tongues? That has to be learned in the proper context. Ang sinasabi kasi doon, in the congregation, not everybody should speak in tongues. And those who speak in tongues in the congregation must have the interpretations and must also have the confirmations through others who speak in tongues. The one who speak in tongues in a loud voice also receives the interpretation of tongues, and that becomes equal to prophecy. Yun ang context noon nung sinabing, does everybody speak in tongues? Sinabi din ni Pablo, I want every one of you to speak in tongues, to pray in tongues. Bakit? Prayer kasi yun ng Holy Spirit Hindi kayang matrap ng kaawa yan Kaya nga pinilit sinira ng demonyo yan At maraming napaniwala. Ang banal na espiritu ay siyam na kaloob at siyam na bunga. Hindi pa nababawasan. Tao na lang ang nagbawas dyan. Mali lang ang interpretation sa Bible. Katulad nung, when the perfect has come, hindi na natin kailangan yung mga kaloob na yan. Mali ang interpretation. Ang sinasabi doon, when perfection has come, we will not operate in limited operations of the gifts of the Holy Spirit. We will have the full bloom, the full blast operation of the Holy Spirit in our lives. As of now, we are a perfect sinless creation in Christ. And we are perfecting that sinlessness. When Christ comes, we receive the sinless perfection. Yun yung panahon na hindi na limitado ang ating pagkilos sa mga kaloob ng banal na espiritu. We will have the full blast of the operations of the power of God. Miski pag-aralan nyo sa Biblia, ganyan na sinasabi dyan We try to study the Bible, setting aside our theological prejudices para maintindihan natin ang Biblia. At ang banal na espiritu, kapag nananalangin ka, pinapatnubayan ka nga, sinasamahan ka pa ng Panginoong Jesus. Siya yung taga-amin para aproba ng Ama. Ang banal na espiritu, nagpapahayag din sa iyo. Yun ang sagot ng Diyos. Ang tawag natin dyan sa Biblia, Rima. Yung nasulat na Biblia, ang tawag dyan, Logos.
Pero yung nasulat na Biblia o bahagi ng nasulat na Biblia na ginagamit ng Banal na Espiritu, ang tawag dyan, Rima. Yan ang sinabi sa Matthew 4:4, "Man does not live by bread alone, but by every word of God that comes out of His mouth." Ang tinutukoy dyan ay Rima. Sa madaling sabi, merong specific na salita ang Diyos na ibibigay sa iyo sa iyong pananalangin at sa bawat sitwasyon ng buhay mo kung hihingin mo. At yung ibibigay na yan, laging naka-align sa salita ng Diyos o dinampot niya mismo sa Biblia. Dahil nga ang Banal na Espiritu hindi kumikilos ng kontra o labis o kulang sa kasulatan. Laging naka-align sa prinsipyo ng Biblia. At yon ang nagsisilbi ding kalakasan ng iyong buhay spiritual dahil yon ang iyong nagiging spiritual na pagkain. At pag dumating yan, may kasama rin yung faith. Ang sabi, faith comes by hearing and hearing the Word of God. Ang sinasabi din doong Word of God ay hindi logos, kundi rima. The specific word being given to you by the Holy Spirit. Ibig sabihin, nagbibigay na ang Diyos sa iyo ng kakayanan na makapagkatiwala ka sa Kanya. Kaya maramdaman mo, pag dumarating yung rima na yan, nakakaramdam ka ng paglakas sa iyong panloob na pagkatao. Kaya ang kailangan dyan, mag-antay ka. Ang problema natin mga Kristiyano, pag nanalangin, alis agad tayo. Ginawa nating instant ang Diyos eh. There are times we have to stay and wait upon the Lord to hear from Him. That's the lifestyle of entwining oneself to God. No? At hindi lang yung panahon nga na iyon, na may special time ka sa Kanya, it becomes ordinary for you. That should be our Christian lifestyle. Being one with God. That's the key to be strengthened by God. At alam na natin ang ating bahagi. We pray and we wait upon the Lord to receive His unfoldings to us. Siyempre, kailangan din natin nagbabasa ng Biblia. Panahon nga para magkabisa. Bakit? Yan ang gagamitin ng Diyos sa atin eh. Yan sabi ng mga awit, "Your word have I hid in my heart, that I may not sin against thee." Hope you understand this message. This is very simple. But so simple that sometimes we do not understand. It's not difficult to entwine ourselves with God. God bless you all.